tayo muna ay mananalangin. Dear Heavenly Father, thank you for giving us healthy body and sound mind. We thank you for another opportunity to learn. Bless us with wisdom to understand our lessons and the joy to learn with our classmates. Bless also our teachers as they impart to us the value of learning. Keep us safe in your loving kindness. This we ask in the mighty and sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Magandang umaga! Ayan. Pakiayos ng mga upuan. Pakilinya ng tuwid. Ayan. Maaari na kayong magsiupo. Sinong liban ngayong araw? Meron ba? Wala. Magaling at nandito kayong lahat. Ano nga pala ang ating pinag-aralan kahapon? Yes, Andrew. Tama, tungkol sa tula. Ano-ano nga yung mga salitang may kaugnayan sa salitang tula? Di ba nagbigay ako ng acronym sa inyo? Ano yung nasa letter T? Tama, talinghaga. SIU. Tama, ugnayan ng damdamin. Sa L, likhang masining, magaling. At sa A, anyo ng panitikan. Very good. Natandaan yung aking tinalakay kahapon. Ngayon naman, ay dadako tayo sa susunod na aralin. Ito ang ating layunin. Pakibasa. Yes, Andrea, pakibasa. Layunin. Naiisa-isa ang katangian ng tula gamit ang tulang Valentine's card. Napahahalagahan ang tula tulad ng Valentine's card batay sa sariling karanasan gamit ang Q&A at nakabubuo ng isang tula na may 2 saknong at 4 na taludtod sa pamamagitan ng pangkatang gawain. Maraming salamat. Ngayon naman, ang ating paksa ay katangian ng tula. Pero bago natin talakayin ito, magbibigay ako sa inyo ng mga sulat. Nakapaloob dyan ay mga puso. Inyo itong bubuuin upang malaman ninyo kung anong mga salita ang nandyan. Okay? Tapos nang buuin ang mga bata, inyo nang idikit sa ating pisara. Ang mga salitang inyong nabuo ay tutukuyin natin sa tulang aking ipapaskil. Ang tulang ito ay pinamagatang Valentine's card. Pakibasa, Jenny. Valentine's card. Manghingi ng asul sa langit na bughaw at ng tinang pula sa sikat ng araw, kapirasong puntas ng damit pangkasal at lasong makitid na rosas ang kulay. Pagsama-samahin ang sangkap na iyan at korte ng puso ang siyang tularan, lagyan ng pabango at saka sulatan bago ipadala sa iyong minamahal. Ayan. Tutukuyin natin kung ang mga salitang iyan ay nakapaloob sa tulang ito.
So, anong napapansin nyo sa tulang Valentine's card? Very good, maganda. Ano pa? Andrew? May tugma. Very good. Sa tulang ito, anong magkakatugma? Nasaan? Yes, nasa dulong bahagi. Ano-anong mga salita ito? Bughaw. Ano pa? Araw. Ano pa? Pangkasal. Ano pa? Kulay. Galing ah. Ano pa? Iyan. At ano pa? Tularan. Sulatan. At minamahal. Magaling. So, ano pang mapapansin nyo? May sukat. Very good. Ano ang sukat ng tula? Tama, 12. So, tingnan natin. Manghingi ng asul sa langit na bughaw. Tama, 12. At ng tinang pula sa sikat ng araw. Tama din, 12 din. Kapirasong puntas ng damit pangkasal. Tama. At lasong makitid na rosas ang kulay. 12 din. And ang padalawang sakno, pagsamasamahin ang sangkap na iyan at korte ng puso siyang tularan. Tama din. Lagyan ng pabango at saka sulatan. Tama, 12 din. Bago ipadala sa'yo minamahal. Yes, 12 ang sukat ng tulang Valentine's card. Ano pa? May sakno, hindi ba? Oo, 2 sakno. Magaling. Meron ding mga taludtod. Ilang taludtod? 8. May kariktan ba na nakapaloob sa tula? Opo, very good. Ang kariktan ng tula ay tungkol sa paggawa ng Valentine's card. Kung ano ang kagandahan ng paggagawa nito, kung ano yung paraan ng paggawa ng Valentine's card. Sa inyong palagay, ano ang tugma? Oo, ang tugma ay isang katangian ng tula na ang bawat dulo ng pantig ay may parehong tunog. Very good. Ano naman ang kariktan? Ang kariktan ay tumutukoy sa kagandahan na nakapaloob sa isang akda. Ang sakno? Ito ay katangian ng tula na binubuo ng 4 na taludtod. Ang sukat? Ito naman ay tumutukoy sa pagpapantig sa isang akda. Ang taludtod? Ano naman ang taludtod? Ito ay ang mga linyang bumubuo sa sakno. Tandaan nyo ang aking mga sinabi, mga bata. Ngayong alam nyo na ang bawat katangian ng tula, kayo ay papangkatin ko sa 4 na pangkat. First row, group 1. Second row, group 2. Third row, group 3. Fourth row, group 4. Lumikha ang bawat pangkat ng isang tula gamit ang mga katangian ng tula na may paksang tungkol sa pag-ibig. Narito ang pamantayan ng aking paggagrado sa inyong malilikhang tula. Bibigyan ko lamang ang bawat pangkat ng tig sa 10 minuto upang tapusin ang aking ipinagagawa sa inyo.
ay inyo nang ipipresent ang inyong mga nalikhang tula. Sa unang pangkat, magaling! Bigyan natin ng Mosquito Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Sunod naman ang ikalawang pangkat. Yes, ikalawang pangkat. Magaling din! Bigyan naman natin ng Good Job Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. G-O-O-D-J-O-B. Good job! Good job! Yes, ang galing. Ang ikatlong pangkat, nasaan? Yan, pakidali na din. Magaling din! Bigyan natin ng Aling Junisha Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Yes. At hindi naman magpapahuli ang ika-4 na pangkat. Takas ka na din. Okay. Pakibasa. Magaling din. Bigyan natin na Boom Boom Pow Clap. Alam nyo ba yon? Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom, boom, pow. Ang unang pangkat ay binigyan ko ng 45 puntos. Ang ikalawang pangkat ay binigyan ko ng 43 puntos. Ang ikatlong pangkat ay binigyan ko ng 46 na puntos. At ang huling pangkat ay binigyan ko ng 43 puntos. Mahusay ang inyong mga ginawang tula. Ano-ano nga muli ang mga katangian ng tula? Andrew? Tugma po. Ito ay isang katangian ng tula na sa bawat dulo ng pantig ay may parehong tunog. Magaling! Nala? Sukat po. Ito ay tumutukoy sa pagpapantig po sa isang tula o akda. Mahusay! Andrea? Saknong po, teacher. Ito po ay katangian ng tula na binubuo ng 4 na taludtod. Magaling! Sino pa? Yes, Faith! Taludtod po. Ito po ay linyang bumubuo sa saknong. Mahusay! At si Kiona? Kariktan po. Ito po ay tumutukoy sa kagandahan na nakapaloob sa isang tula o akda. Magaling! Natandaan nyo ang mga katangian ng tula. Ngayon naman, ibibigyan ko kayo ng maiksing ebalwasyon. Narito ang panuto. Panuto. Basahin at unawain ang bawat katanungan at piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa ika-4 na bahagi ng papel sa loob lamang ng 5 minuto. Tapos na ang 5 minuto. Ipasa na ang mga papel sa unahan. Atin itong sasagutan. Unang bilang. Mary. Ito ay isang sining na karaniwang may sukat at tugma na nagpapahayag ng kaisipan ng may akda. A po, tula. Tama. Tula. Kalawang bilang. Rose Ann. Ito ay tumutukoy sa pagpapantig sa isang akda. A po, sukat.
Tama, ito ay sukat. Ikatlong bilang. Yes, Anthony. Wala pa. Hindi. Ito ay katangian ng tula na binubuo ng 4 na taludtod. Sagot po, A. Saknong. Tama, ito ay saknong. Ang ika-4 na bilang. Yes, John. Ito ay tumutukoy sa kagandahan na nakapaloob sa isang akda. Sipo, karektan. Tama, ito ay karektan. Ang huling bilang? Okay, Joseph. Ito ay isang katangian ng tula na sa bawat dulo ng pantig ay may parehong tunog. Di po, tugma. Tama, ito ay tugma. Magaling. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Aba, mahuhusay, halos lahat. Ang nakakuha ng 4 na puntos. Ayan, madami din. Ang ikatlong 3 puntos. Aba, very good. Ang naka-2 puntos. Aba, wala. Ang naka-1 puntos. Aba, wala rin. Batay sa inyong sariling karanasan, bakit mahalaga ang tula tulad ng Valentine's card? Yes? Mary. Mahalaga po ang tula dahil sa pamamagitan po nito ay naipahayag natin ang ating kaisipan, saloobin at damdamin. Ayan, tama. Mahalaga ang tula tulad ng Valentine's card dahil sa pamamagitan ng pagsulat, paglikha ng tula ay naipapahayag natin ang ating damdamin. Nasusulat natin kung ano yung kaisipang gusto nating sabihin. Nasusulat natin yung ating nararamdaman na maaari na nating ibahagi sa mga makakabasa ng tulang ito. O kung sino man ang makakarinig ng tula. Ayan. Mahalaga ang tula dahil ito ang paraan upang maipahayag natin ang ating damdamin. Ayan. Ngayon naman, iiwan ko sa inyo ang ating takdang aralin. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa umagang ito. Hanggang sa muli, magkikita tayo muli bukas. Ihanda ang inyong takdang aralin. Paalam mga bata!